Okay, sa pagbabalik po ng news break ng ating pong Green Normal TV at Elizalde Broadcasting, may balita po ang ating correspondent na si Edmond Samaniego Pangilinan tungkol sa 50th year Golden Ties of Friendship between the Philippines and China. Pasok, Sir Ed! Magandang tanghali, umaga, gabi sa inyo. Ito po muli si Edmond sa Samaniego Pangilinan live. Ano po? Balita ko lang po yung nagkaroon ako ng coverage sa 1 day ago, 2 days ago. Dito ang kinover ko dito sa Pacers Mall. Ano po? Sa Pacers Mall kinover ko yung 50th ties, golden ties between the Philippines and China. At ito po, ang event na to ay 3-day event actually. Ang inatanan ko yung last day, ano? Naatanan ko ulit ang last day at yun nga, ang selebrasyon ng 50th year ng Philippines and China, yung golden ties nila. At ito'y pet project ni former Senador Nicky Cosseteng, ano po? Si Ma'am Nico Cosseteng, kung tatandaan niyo po, si dating senador. At the same time, nung time pa ng Philippine Basketball Association, siya po ang PBA coach. At very athletic and mahilig sa sports si Ma'am Cosseteng. At siya ang coach mismo ng Mariwasa Honda at Galleria. At yun nga, siya po ang ano nitong event na to, no, yung Filipino-Chinese Friendship Golden Days. Ayun na po. Ayun po ang videos. Hanggat humarap kayo. Huwag niyong tatanggalin, huwag niyong ibababa. Kailangan makita kasi bibidyohan, papadala pa to sa DTI. Sa DSWD. Joke lang. Eto na po. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Galing. Nanalo si Tita Nita! Okay, congrats! Ay, ibigay niyo po yung pera. 2,000 pesos! Picture, picture! Ayan po, yung mga guest, mga entrepreneur, kasi nagkaroon din po ng press conference, tungkol po sa mga business po yan, mga negosyo, presided by veteran journalist at ano matawag dito, Kamuning Bakery owner, si Sir Wilson Flores, at diyan po pinakita yung kung paano naging successful businessman ang mga Filipino-Chinese citizens sa ating bansa, at binigyan ng binigyan ng tip yung mga nanonood, mga participants, kung paano magnegosyo dito sa Pilipinas at maging successful. So marami pong guest dyan ay nung event na kinover ko po yan, ay nandiyan po si former Mayor Mariles Fernando, at yun, nandyan din po si former Consi Kate Cosseteng and District and Action Center Officer Oli Belmonte, Councilors Dolay Delarmente and Julian Cosseteng ng lungsod ng Quezon, Philippine Ambassador to China, Amba Jaime Flor Cruz. Siyempre, nandyan din, dumalo rin si Mayor Belmonte. At yun nga, si Chinese Embassy Consular, Jiling Feng, Enso of Chinese Embassy, Girly Veloso, Malasakit Bayanihan Congressman Girly Veloso, Victor Lim, President of Federation of Filipino-Chinese and Commerce and Industry. Nandiyan din po si TJ Kalalay, Councilor ng First District
ng lungsod ng Quezon. Napakaganda po ng event na yan, lalo na itong siyempre, yung first and second day, maganda rin. Pero yung last day, bongga po, ano? Napakaraming raffle prizes pong pinamigay. May 1,000, may 500, merong mga gifts and packages na pakaganda. Hindi kayo uwing luhaan. Lalo na yung mga medyang nag-cover po dyan ay tuwang-tuwa po sa mga pangyayari. Abundance din po ng mga pagkain at walang problema po sa mga iba pong bagay. Ano po? So yan po ang kaganapan. Papasalamat po tayo kay former Senadora Nico Cosseteng at siya ang nag-pioneer nitong event na ito na ginanap mismo dito sa Fisher's Mall, ano? Fisher Mall dito sa Quezon Avenue, yung dating Filtranco po, ginawang mall to, no? So ito po yung pag-aari ni Sir Bobby Del Rosario. Si Bobby Del Rosario po, kung hindi nyo po natatandaan, siya po yung dating member band ng Something Special Band, ano? Na nag-perform din po nung patapos na ang event at nagsayawan po. Pakasaya ng mga nangyayari po. At pati nga po si former Senador Nicky Cosseteng ay napaindak, Alam mo naman to, athletic and dance enthusiast po to si Senadora Nicky Cosseteng. At sumayaw po siya sa mga iba pang tropa. May mga bagets, ano? May mga students bagets po nakasabay at mga Filipino-Chinese businessman. Nagsasayawan, nakakatuwa po yung mga kanta po ng Something Special Band na kasama po si Sir Bobby Del Rosario. Si Sir Bobby Del Rosario po ang may-ari ng Fisher Mall dito sa Quezon City. So good luck na lang for another year siguro. Mag-celebrate ulit ng ganito, ng event. May dagdag lang po ako, sa ibang portion nito ay nagkaroon po ng anong tawag dito? Wala na yung yung press conference po nung Sabado dito po sa Dapo Restaurant dito sa Saturday News Forum at ito po nagkaroon din ng announcement na merong pampublikong pabahay, hindi sa korupsyon, pabahay, serbisyo, ligtas na komunidad, pondo sa pampublikong bahay, hindi sa korupsyon. Ang isang press release na ginawa ni Ma'am Puri, At sabi rito sa press release, hanggang ngayon maraming Pilipino walang paninirahan. Malaking kabalintunuan ito sa bilyong-bilyong pera mula sa buwis ng taong bayan na ninulustay ng mga nasa pamahalaan. Lubog na nga sa baha, lubog pa sa kahirapan habang sila ay nagpapasasa sa kaba ng bayan. Tri-sectoral campaign for the right to adequate housing sa paggunita ng pandaigdigang araw ng paninirahan, pinangunahan ng tri-sectoral campaign for the right to adequate housing. Ang dalawang major aktibidades ngayon, Actually, nangyayari ngayon to kanina pa, October 6, 2025, mobilization, simbolikong paghain sa SOR ng IDEA, panukala para sa isang bago at komprehensibong batas sa babahay at 9 o'clock to kanina, na ginanap dito sa House of Representatives at 11 o'clock a.m. Marcha palabas sa Commonwealth Avenue, cultural event kasama ang ibang sektor ng institusyon na nag-advokasya para sa pampublikong pabahay alauna ng hapon. Commission on Human Rights, mga organisasyon booth, pagtatanghal mula sa iba't ibang cultural groups, artists, at banda solidarity messages mula sa organisasyon advocates. At ito ay ginawa ni Sir Elmer Galario, Secretary General ng Lupa Pilipinas. So yan lamang po ang ating maibabalita sa ngayong araw. At maraming salamat kasama dyan sa Elizalde Broadcasting, si Sir Roy at kay Ma'am Elizalde. Ito muli si Edmund sa Maniego Pangilinan reporting.